Tishan! Bye, Tishan! Ingat! Bye, Ma! Love you. I love you! Happy ha? Happy daw, te! Taon nang hinintay ko for this travel. Super mixed emotions. Pero lamang yung excitement kasi 10 days to mga te. 10 araw ng panibagong chances to create good, happy, and unforgettable memories. This time, hindi na as OFW but as tourist, Nax. With friends, syempre. Ang ganda kaya ng UAE. Let's get it on, Dubai! Kaya nga. Welcome to Dubai! Seven hours before our flight, present na kami. Maigi ng maaga kasi excited na akong mag-settle in. Alam nyo yun, yung wala ka nang iisipin, nakaupo ka na lang, naghihintay ka. Sa counter pa lang, chine-check na ang mga documents at may mini-interview na. Okay na yun, kunin mo na po. Thank you, sir. Alright, thank you so much for waiting po. Your boarding gate is gate 112. 8:10 is the start of boarding time and your seat assignments are seated together and your flight numbers. Thank you. Salamat ikaw din. Additional tip mga te, wear something na easy going para wala ka ng belt na tatanggalin. Kasi ako sapatos pa lang, tumatumbling na ako eh. Happy and at peace ako na nakatawid na ako sa immigration mga te. Pero iba pala yung kaba and yung sadness nung na-hold yung friend ko. Pinatawag siya ni Big Brother. Char! Ang lungkot lang. Ayoko kasing umalis na di siya kasama. Sabay kaya naming dinaydream tong Dubai travel na to. And super duper mega friend ko si Sean. Grabe yung pakiramdam yung hindi ako makali, yung hindi ko makuha yung super happiness hanggat di siya nakakalabas doon. Tapos nakikita ko siya from afar. Ay nako, iba talaga yung feeling. Gets ko na ginagawa lang ng mga immigration officers yung dapat nilang gawin. Kaya patiently waiting and praying lang ako na matapos na yung kanilang interview session. In one of my videos mga te, I'll make kwento about this experience. Abangan nyo yun ha, malay nyo magkaroon kayo ng guidance din kahit papano. And then... Ready, breathe. 1, 2, 3. Dubai, here we come. Oh my God, parang ako naghihintay ng may asawang nanganganak. Grabe, tagal namin din. Congratulations, I'm so happy for you. Oh my God, congratulations. Take some time to travel mga te. Ang rewarding ng feeling. Pag nasa ibang lugar ka, pakiramdam mo, kinikilala mo ulit yung sarili mo. Quick escape mo to sa real everyday life mo dito sa Pinas. Yung daily routine mo. Yung pakiramdam lang na ang layo-layo mo dito. It feels like ang laya-laya mo. Alam mo yung ganun? Kasi you're in the unknown eh, di ba? So, yung focus mo, yung excitement mo, yung eagerness mo about everything, eh gising na gising. Parang auto-on sa isip mo. Yes, mas maraming kailangang unahin na bayarin and all. Pero pag in-envision mo yung isang bagay na gusto mong mangyari at dinasal mo at pinagtrabahuhan mo, ihahatid ka sa piso fair. Maraming paraan lalo pag pinaghahandaan, di ba? And it will happen. Hindi lang perang investment sa buhay, mga te. Moments and memories. Diyan ka na sa bintana kasi mamimiss mo yung view na yan. Katagal-tagal mo yung hindi makikita. Aww.
feeling in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Things turn around, didn't ever think they could. I'm done with the bad. Sharp. Welcome to the wild. Out in the world, like everything is new. Stepped on a path that led me straight to you. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. May pamilya nagtagpo-tagpo. Dahil sa pag-connect ng Dahil sa wifi. pag-connect ng wifi. Oo, dahil na-bless ka Pag-connect. daw sa pagtawid. Oo, ayan, nagtagpo-tagpo. Magpakailan. Hindi magbaba. Ang sinisigaw. Ayan na, nakita-kita na po sila. Bilisan muna tayo ang walang pamilya. Kami na po yung walang pamilya dito. So, papunta na kami kay Kai. Oy, ang dami na pong nangyari. Abangan niyo po sa mga videos. Pero hindi ko alam saan lalabas. Di ba? Yes. Reunited and it feels so good. Si Ma'am, siya yung nakatalam mo. Ate, ito na ba yung Dubai? Ang laki ng mga building. Ganun yung mga agency, di ba? Nakalating na po kami ng Dubai. Ito po yung madam namin. Madam. Madam po. Dito talaga. Tayo. Alam mo yung mga bagong tawid dito. Iiwan ah. Op, ay dito tayo. Humihinto po ang mga sasakyan dito pag may tatawid. Sa atin po, uunahan. Uy, may outlet mall pa rito. Ay, hindi, dito. O, magpapas pa tayo. So, finally po, nandito na po kami sa Dubai. Si Shan. Yes. Ano ba? Kakain muna kami, tsaka magpapapalit, guys. Kasi bakit sikmura na po yung palitan sa buhay. So, hello mga te. Ayun yung mga ganap nung travel namin. O, gusto nyo ba yun nauna yung kwento? Pero alam nyo, in between mga te, ang dami pang nangyari. O, unang-una, nawala yung passport ko. Yung kaluluwa ko po, umiwalay na sa katawang lupa ko. Alam mo yung sobrang talanta ko na naisip ko na agad na shocks, hindi ako makakalipad. Pero sabi nga nila, grab a hold daw doon sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Parang siya, babalik at babalik. What's yours is yours. Gusto mo ba yun? Kasi nabalik po yung passport ko, pero nalaman po ng lahat ng tao yung pangalan ko. Dahil nagsisigaw po yung guard ng Almira, Almira, oo. Ang leksyon doon, wag masyadong excited. Tapos yung excited ka, tas mabaya ka, oo. Kasi nilabas ko po siya, dahil akala ko, mag-check-in na. Sa sobrang
mas gusto kong mag-check-in ako nang wala yung passport ko. Pero sobrang nakakakaba. Usually po ako, praning po ako sa ganyan. Maalaga ako sa mga gamit. First time po yung nangyari na yung passport may muntik mawala. Kaya ngayon, siguro kailangan ko na pong kumain ng mas maraming gulay para yung memory ko maging mas malinaw. Oo. Tapos sobrang haba ng pila, guys. Totoo na nga, the comeback is real. Oo, yung mga tao ngayon nagta-travel, parang nandun kami, saktong-sakto, 6 hours before the flight. Pero halos sakto lang din po kami. Kasi, mahirap mas mahirap yung ikaw yung naghahabol. Mas maigi ikaw yung naghihintay. Kayo ka na daw maghabol. Sabi din ni yung bagong baby dito. Tama, agree. And yun nga po, ang haba ng pila doon, tapos ang haba din ng pila sa immigration. Pero iba pala talaga yung kaba doon sa immigration dahil yung kasama ko ay nagkaroon pa siya ng VIP audition. Alam mo yung feeling na ganun pala yun, Pag ikaw, nakalusot ka na, mas iisipin mo pa yung dapat magkasama kami para po kung asawa na naghihintay ng mga laksyo dun sa loob. May friendship test. Kaya iba talaga yung pagpupunta ka or magta-travel ka, mas maiging ready ka na. Parang ako, alam ko naman po na medyo may mga tatak tayo na very good star, ganyan. Meron na tatak yung passport, pero praning na praning pa rin po ako, kompleto po ako ng gamit. Kompleto po ako ng mga papel. Pati na nga picture ko ng kinder dito. Kasi yung friend ko, tinanong siya kung like gano'n kami katagal magkakilala, ganyan. Pero naiintindihan ko naman kasi, check nilang maigi. Kasi baka mamaya, ang punta mo lang, alam mo yun, basta gano'n, huwag yun ako talungin kasi baka mapanood to sa immigration. Ako na po i-hold sa susunod. Kailangan, pag magta-travel kayo, dapat maagap yung mga mata nyo and everything. Kasi ang nangyari po sa akin, nag-CR lang ako, tapos nakita ko may maliit na TV. Sa bagay, wala kami TV sa bahay. So, napansin ko yung TV, nakita ko na nag-change gate yung flight. Kakaiba pong dilemma yun, pag nag-change gate. Tapos medyo hindi na-announce. Alam nyo ba na nakaupo kami papuntang Korea? Kaya pala nagtataka ko, sabi ko, alam kong jump pack yung flight namin, pero parang iilan lang kami. Though may dalawang Pilipina na naririnig kong pa-Dubai din sila, ganyan. So, napunta po kami sa tamang gate, pero mas malupit, nalipat po ulit. Dulo-dulo na po yung lipat. Sabi ko nga, pag ganyan talaga dapat, maging proactive na lang, na i-check mo every now and then kung nasa tamang landas ka ba, ganyan. Kasi sakto dun sa pinuntahan namin, boarding na po, diba? Pero parang hirap ng gano'n, Pag tawag na iiwan, or pag tawag na lilate, iiwanan. Paano naman kaya pag yung eroplano, yung medyo may pagkukulang or what, pwede ba silang iwanan ng tao? Sakay na lang sa walis? Hindi, wala naman po problema kung mag-a-announce kasi nakakaintindi naman po tayo ng pagsunod sa announcement. Mas mahirap lang talaga pag walang announcement. Parang kami, swertihan lang kasi, actually, hindi guys swertihan. Naka-flash dun sa monitor na for Dubai yung flight. Biglang nag-Osaka real quick. Papunta na po pala kaming Japan. Wala kaming kamalay-malay. Pero, ayun, syempre, kesa naman uminit yung ulo mo or magalit. Kaya ako kanina ganun Pero inisip ko naman, anong gagawin nung bubulyawan mo doon, diba? Parang, baka sistema yun or what, di ikaw na lang din mag-adjust. Pero iba pa rin, parang kung natulog pa ako ng mahaba, design yung ticket, diba? Tsaka yung nagpakahirap-hirap pa pumilang sa immigration. Tapos alam nyo, nung papunta kami doon, guys, may nakausap kami isang Filipina. Out of nowhere. Bigla lang siya nakapagkwentuhan, diba siya? Kwento niya na papunta siya, tapos kakapanganak niya lang. Alam nyo, sa mga nanonood na OFWs, or kahit yung hindi, take the time na makinig sa ibang tao pag nagkikwento sila, kasi minsan kailangan lang nila lang mahihigahan. Isipin mo kami magkausap lang kami sa pila, alam ko na 5 months lang yung baby niya. Tapos alam ko na binenta niya daw yung gamit niya, tapos umuwi siya, parang gano'n. Kasi alam nyo, malaking bagay yung may nakikinig sa kwento. Tapos, doon mo talaga mararamdaman yung sacrifices na yung lalayo ka sa pamilya. Ramdam ko nung nagkikwento siya. Sabi niya, iiwanan niya nga daw yung baby niya. Pero, sabi nga, diba, opportunity comes to the bold ones. So, siya parang gano'n yung nangyari sa kanya. Kaya, guys, pag may mga tao na gusto ng kausap, hindi naman all the time kailangan natin silang bigyan ng opinion. Yung makikinig lang tayo, malaking bagay na na bago ko matapos ng vlog na itong barado na ilong ko. Ayan, okay na ba yun? Excuse me po. Tsaka kung magta-travel po kayo pa Dubai, tas medyo nagtipid kayo, hindi po kayo nag-order ng meals, magbaon po kayo. Sabi nga ni Sean, nagdala lang siya rice cooker tsaka adobo. yung 8 hours, almost 9 hours na flight, pag doon ka palang nagdesisyon na bibili ka, hindi na pwede dahil pre-ordered lang daw yung kinikater nila. So, sa buong travel namin sa Dubai, natikman ko po lahat ng flavor na cup noodles. So, kasi ako guys, pag nagigising ako, pagkain agad yung hinahanap ko. So, mas maigi na rin na ready. Tapos, yung isa pang kakaibang experience ko doon, yung isang cabin crew, parang kakilala ko siya dahil kilala niya ako. Sabi niya ko ako daw ba yung nasa radio. Sabi ko sa kanya, nung kausap niya ako, sabi niya kasi, JT daw siya dun sa Love Radio. Ay, di ba dati nagdoon kami? Sabi niya, nagra-radyo ka, di ba? Siyempre, umuo na lang ako.
Kasi hindi ko alam kung paano ko explain yung sarili ko. Pero naiintindihan ko naman na minsan lumalabas ako sa mga video-video dahil epal nga ako. So, umuo siya, sabi niya, kasi nag-OJT ako doon. Alam niyo guys, ang nasabi ko lang sa kanya, uy, ang layo na nagdarating. Literal na malayo na yung darating niya. For sure, ano siya ABCom siya or Bascom siya bilang nag-OJT siya. So, siya ay P2B. Na minsan, wala sa kung saan ka nagsimula Kundi kung nasan ka ngayon, saan ka papunta. O, di ba, ang layo na niya, pa Dubai siya. At ang dami niya na napunta. Ano, nakakatuwa lang maka-encounter ng mga ganong tao along the way. Tapos, alam niyo guys, na nakarating kami dito sa Dubai, ang happy-happy ng feeling na nung nakita namin yung friend namin, si Kai, parang, alam mo yun, talagang kumanta ko ng sarili naming team song na Reunited and it feels so good. Yes. Sabi ko, nagdi-dinner kami, nagkikwentuhan kami na, parang, ito yung klase ng friendship na, alam niyo, nababasa natin, which is true talaga to. Kahit ilang taong kayong hindi magkita, pag nagkita kayo, kala mo kahapon lang kayo naghiwa-hiwalay, gano'n. Sa panahon po kasi ngayon, hindi na kailangan yung marami kang tropa. Oo, kahit iilan, basta totoo, kahit layo-layo, alam mo kaibigan mo, yun yung nagmamatter. Lalo sa panahon ngayon, pag the more you age, diba, hindi ka na maglulong for happiness and bonding. Maglulong ka na sa genuine relationship. Tapos, lalo na to, alam nyo naman, iba talaga ang Dubai sa akin, no? Ngayon ko na-realize na, diba, minsan iniisip natin na, for example, may mga traumas kayo on something. Yung ibang tao, hindi ko nila lahat. They will think na, naku, arte lang yan, tulungan mo yung sarili mo. Hindi, guys. Mental health is, different concern. Minsan kailangan natin i-appreciate at kailangan natin makinig. Totoo naman, na kailangan mo tulungan yung sarili mo. Pero totoo din, nabigyan mo ng pagkakataon yung sarili mong mag-heal from it. Parang ako sabi ko, ilang beses kong inattempt na pupunta dito sa Dubai. Pero lagi kong ina-atras kasi baka hindi pa kayo, hindi pa ito yung time. Pag binigyan mo ng mission yung sarili mo, then you'll do it. Then mangyayari siya. Tulad nung ngayon, tinitignan ko ngayon, sabi ko, grabe, nandito na ulit ako. Alam mo yung pagpasok ko sa kanina, nasa Dubai, sabi ko talaga, oh, hi Dubai, I'm back. So ngayon, parang babawi. Bawi talaga, na bongga-bongga. Pero, isa talaga sa favorite kong bansa. Kahit pag may napupuntahan ako mga ibang bansa dati, lagi kong binibida sa mga kasama ko, uy, puno kayo ng Dubai. Oo. Kasi kabisado ko yung metro dati. Tsaka naaliw po ako sa disiplina ng mga tao dito, and everything, yung ganon. Kaya naman, dahil dito na ako kayo gagawa tayo ng mga panibagong memories, panibagong kwento, mga gano'n. Kaya abangan nyo po, unang araw pa lang to, ito pa lang yung pagpunta namin. Abangan nyo pa yung mga gagawin, magagawa, at yung mga maplano na hindi ko alam kung gagawin at mai-edit. Pero isi-share ko po sa inyo yung mga places na na-miss ko dito, yung mga pagkain, hindi ko nabibili dati, nabibili natin ngayon. Oo, pero yung mga abot kaya lang din. Oo, yung mga foods na na-miss ko, yung mga tao, sana kung may makilala and everything, ikikwento ko po sa inyo, I'll take you here. Ang masasabi ko ngayon, hanap lang kayo ng piece of hair. Pag gusto nyo mag-travel, hindi, pag gusto nyo talaga, totoo yun, pag in-imagine mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, eventually, hindi mo mamamalayan. Yung pinagdarasal mo dati, buhay mo na siya ngayon. Diba? Kaya naman, alam nyo na gagawin nyo, abangan nyo po ang aking mga Dubai adventures kasama yung mga friends ko dito. And magdasal po tayong lahat na ma-edit yung mga video para mapanood nyo. So, paano guys? 12 na po dito. 12 na po sa Pinas. So, dito nag-adjust pa lang body clock namin. Thank you. At saka, to more videos. Oo. Lalo na dito sa Dubai. Maraming salamat mga ten. I'll see you again next time. This is saying spread kindness. Bye everyone!